Okay, what's up guys? It's your boy Miyamo. Tayo ngayon ay papunta sa Kalamba. It's a Saturday afternoon. Pupunta tayo sa birthday yan ng isa sa mga anak ng friends natin. So, happy birthday kay Avery. And thank you for inviting me. Aisa. Actually, for birthday, 4 p.m. However, from Santa Rosa to Calamba, medyo matagal-tagal pa siya. I will be traveling early para hindi ako late. Tapos pupunta tayo sa sa mall to look for a gift. Wala pa tayong gift. Naalala natin na birthday pala. Ngayon pala yon, kala ko bukas pa. Buti na lang. I have been reminded. So, ayun. We're on the road again. I would like to also discuss the statements of Senator Francis Tolentino on e-bikes. Nakarating na sa Senate yung problema sa e-bike. On implementing yung policy ng LTO regarding e-bike. He said that it is about time to discuss the policy regarding the e-bikes, kung paano natin i-control at i-implement yung road safety sa kanila. So sinugundahan din ni Senator JB. So do you agree or disagree doon sa implementing yung guidelines on e-bikes? Actually may LTO memorandum na yan, nabanggit din dun sa Senate hearing na yun. It's ang pagkakasabi ng ASEC ng LTO, under 25 kilometers per hour na takbo ng isang e-bike ay hindi kailangan ng registration and license, However, he also added na he recognizes the question of Senator Tolentino kasi sa EDSA marami na daw e-bike and may parang organization na sila, mga dealership ng e-bike. So probably and suggested by JB Ejercito na magkaroon ng separate discussion regarding the e-bikes. So possibly Senate hearing or
LTO discussion and slash or investigation. Well, overdue na nga yan eh, actually, para sa akin on my personal opinion. Yung clear definition or ano ba, clear policy regarding um, the e-bikes. Kasi mention din naman doon sa Senate hearing na yon, every motorized vehicle that is being driven on the road, no, should have been registered, and the driver must have a proper driver's license. And ako if I may suggest, no, sa LTO, they should implement really, kung makakapag-craft sila ng bagong policy. Initially sabi nila dapat wala ng speed consideration, no, ang isang e-bike. Dapat lahat nga, as mentioned by the law, lahat ng motorized vehicle na ginagamit sa kalsada for transportation should be registered, and the driver should have a proper driver's license. Ako, I agree, as mentioned earlier, I agree, para mas properly guided tayo on the implementation ng batas. Wala namang problema. Ako, I'm an owner of a e-bike. Kasi ginagamit lang namin siya sa paghatid at pagsundo ng bata, no, ang aking mga kids. So doon lang siya ginagamit. So yun lang. Okay, maglaro mga bata dyan sa kalsada, tabing kalsada pala. Kung makikita nyo, no, ang dami ng e-bike sa highway, lalo na dito, tamang-tama dito sa kalsada na to. Madalas ang e-bike dito sa umaga. Ayan, no, e-bike. O, mabibilis ang sasakyan dito, lalo na dyan sa kabilang lane na yan, sa pass lane na yan. Minsan dyan pa sila pumipwesto, o madalas dyan sila nakapwesto. Nabura ko lang yung clip nung nung e-bike na nakikipagkarera sa bisikleta dito. So ayun, what's your opinion? I would like to hear your comments, no, regarding the issue at hand. Dapat ba na lahat ng e-vehicle, regardless ng kanilang speed, ay ma-register na sa LTO, and the driver must have a driver's license? So for road safety, quote and quote, yun yung reason. Actually, dapat doon palang finish na. Pero let me hear your opinion. Para kita natin yung pulso ng tao. Okay? So I leave it to that. Again, don't forget to
share, like, and saka subscribe dito sa channel natin, Miyamoto Vlog. I've been doing this for 2 years na, and 200 yung subscribers natin. Shoutout pala sa mga subscriber natin kay SG Manzano. Nagpapa-shoutout siya sa mga kaibigan natin sa Team Pa 50, kay Boss Mikel Mapagmahal, at saka kay Idol Jimby Maestro. Shoutout sa inyo, and ayun, uh, happy birthday again, Avery. So hanggang sa susunod nating topic. Thank you for watching, and have a nice day. Ciao.